ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa relasyon natin sa ating Diyos and the consequences of disobedience and the transformative power of revival. Ito po halos yung ating team. Hindi ko na po nilayo yung ating title for today sa ating team for this month of November. So, titingnan natin dito yung how turning away from curses can lead us to experience God's blessings through genuine repentance. Kaya ang title po natin today is Turning from Curse to Blessing. Sabihin niyo po yan sa katabi niyo. Turning from curse to blessing through revival. So, kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, makinig tayong maigi para may maiuwi tayo at ma-share sa ating pamilya, maging sa ating cell group later. Amen po ba yon? So, let us all rise to read the main text. Leviticus 26:14 to 20. Saan ba ako harap din? Ayaw po. Okay na dyan, pero dito hindi pa. Sige, kayo na lang pumindit dito. Okay na. Sige, pabasa na po. Sabay-sabay. But if you will not listen to me and carry out all these commands, and if you reject my decrees and abhor my laws and fail to carry out all my commands and so violate my covenant, then I will do this to you. I will bring upon you sudden terror, wasting diseases and fever that will destroy your sight and sap your strength. You will plant seeds in vain because your enemies will eat what you plant. I will turn my face against you so that you will be defeated by your enemies. Those who hate you will rule over you and you will flee even when no one is pursuing you. Pakibasa nga po yung dalawang huli na verses. Those who hate you will rule over you and you will flee even when no one is pursuing you. Masyadong mabigat po yung ating pag-aaralan ngayon, no? Naano ba natin yung bigat nito? Sige, tayo po'y manalangin. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba. Knowing apart from you, we can do nothing. At sa oras na ito, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag sa bawat isa sa amin. At dalangin ko na kumilos ka na may kapangyarihan sa bawat isa. Ihanda mo nga po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. At nawa ang aming puso ay maging matabang lupa. Nang sa gayon, hindi lang namin pipiliin yung nais naming mapakinggan sa oras na ito, kundi kung ano yung nais mo na sabihin sa bawat isa sa amin ay may pagpapakumbaba na tanggapin namin ito. Nang sa gayon, kami ay magkaroon ng kaliwanagan, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Let your blood cover each one. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makapo na. So, ano po yung mga the consequences of disobedience? Okay? Ayaw pa rin. So, ibig sabihin, gumagana dyan, dito po, wala. Okay, kaya pala pindot ako ng pindot dito. Kayo na lang. Kasi ayaw rin naman dito. Sige. Sino yung nag-aano dito? Ano na lang. Wala eh. Wala. Blanco siya. So, the consequences of disobedience. Makikita natin po yan sa binasa nating kanina, no? So, hindi na ilagay sa... ano nga po, may Tagalog ba tayo? Hindi na ilagay sa Tagalog? Okay. So,
Diyan sa opening verses na yan, nakapokus naman po kayo, no? Diyan sa 14 to 17, God speaks clearly about the consequences of turning away from Him. So, sino yung lumayo? Yung tao, hindi ang Diyos. And when His commands are ignored, the result is not just disconnection, but distraction. Kapag tayo ay nagpasyang lumayo sa presensya ng Diyos, sa kanyang kalooban sa bawat isa sa atin, parang meron na tayong pag-iisip na, okay, kaya ko na yan mag-isa. At yung kanyang mga pinag-uutos sa atin ay binabaliwala na lang natin, pasok, labas na lang. Ang magiging resulta nito po ay disconnection. At hindi lang disconnection sa presensya ng Diyos. Ito yung feeling mo na parang hindi mo na maintindihan. Hindi mo na malaman kung nasaan ba ang Diyos na iyong nakilala at pinaglilingkuran. At hindi lang disconnection, kundi distraction. Yun po ang ating mararanasan. Kaya minsan, bakit ganun? Parang sasabihin nila, malas. Pero alam naman natin, sa ating mga nananampalataya kay Kristo, walang malas. Sa mundo lang yon. Amen ba? At yung masasabi natin na, bakit ganun? Parang wala na lang nangyaring maganda sa akin sa araw na ito. Na-experience niyo po ba yon? Na parang everything, parang pinagplanuhan mo ng napakatagal, tapos on that day na dapat na ma-accomplish yung pinagplanuhan mo na yon, parang distraction. And yun yung makikita natin sa verse 17. I will set my face against you so that you will be defeated by your enemies. So sino ang kalaban natin? Si Satanas. At siya rin yung nagpapanggap na gusto siyang maging Panginoon. Panginoon na walang ibang ninanais sa'yo kundi ang magnakaw, pumatay at sumira ng iyong buhay. Kaya makikita natin dyan yung realidad o yung katotohanan na kapag tayo ay nabubuhay, namumuhay, na malayo sa ating Diyos, ang mararanasan natin ay defeat, fear, and oppression become the norm or yung magiging naturalesa na o normal na sa'yo. Ano ulit yun? Defeat, pagkatalo, katakutan, at oppression, pagkatalo rin. No? So, ano nga po ba yung nature of disobedience? Disobedience is not just a matter of breaking laws. It's a rejection of God's loving guidance. Binabaliwala mo ang Diyos na may likha sa'yo, na siya ang mag-control ng buhay mo. At sinasabi mo, kaya ko na to, Panginoon. I can carry this. And it's a rejection of God's loving guidance kapag ka tayo ay hindi gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. It's crucial to grasp that every choice to stray from His path brings about spiritual and practical consequences. Hindi lang po siya spiritual, kundi sa lahat ng ating buhay, may mga konsekwensya. Merong epekto yung hindi natin pagsunod sa ating Diyos. At hindi lang yun, kundi yung terror and fear. So, yung pagpapanik or yung pagkatakot na inilalagay sa atin ng kalaban. So, iyan yung sinasabi na sudden terror and wasting diseases. Reveals the internal and external turmoil that results from a life removed from God's blessings. Kaya, parang wala nang nangyaring maayos sa buhay ko. So when we stray away from the Lord, we open ourselves to spiritual decay.
Pwedeng sa labas, sa ating pisikal, okay tayo. Nakakangiti pa. Pero, yun pala, unti-unti nang nabubulok ang ating espiritu na ang Diyos lang ang nakakakita. Katulad ni Adam and Eve, sila yung mga unang tao na nilikha ng Diyos. Alam natin yan. So, basahin niyo na lang po, Genesis 3:16-19 sa inyong tahanan. Genesis 3:16-19. Ano po naging curse dito, o yung sumpa? Because of their disobedience, na hindi kanin yung nasa gitna na puno. After disobeying God, Adam and Eve were cursed with pain. Diba? Yung babae, manganganak, pero magle-labor siya. At kumbaga yung isang paa ay nandun na sa hukay. So, yung si Adam naman, kailangan yung kanyang kakainin na dati, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng kanilang pangangailangan dun sa Garden of Eden, pinoprovide ng ating Diyos. But because of their sins, dahil sila ay nagkasala at pinili ng sumunod sa gusto nila, ano nangyari? Kailangan yung kanilang kakainin ay pagtatrabahuhan ng lalaki. Amen po ba? Pero nowadays, hindi lang lalaki ang nagtatrabaho. Pati na rin ang babae kasi minsan, hindi ko alam kung ano dahilan, kung wala bang tiwala o hindi kaya ng isa lang sa pamilya ang nagtatrabaho. Pero binigay po yung pagtatrabaho na yon kay Adam. And the loss of paradise, yung kanilang nararanasan ay hindi na nila muling mararanasan. Kasi nga, pinalayas na sila doon sa Garden of Eden. Pero, in spite of that, ang Panginoon pa rin ang gumagawa ng way to revive us once again. So, number 2, the path to revival. After describing the consequences of disobedience, God offers a path to restoration through revival. Kaya, so yan po yun, the path to revival. Sino ang nagbibigay ng way? Ang tao ba? Ang Diyos pa rin. Ganun tayong kamahal ng Panginoon. And si Adam and Eve, from curse, ay nagkaroon ng turning point because of the revival na ginawa ng Panginoon, na inoffer ng Lord sa kanila. Yung blessing. No? Dati, nasa Garden of Eden sila, nakahubot-hubad, walang mali siya. Pero nung sila'y nagkasala, nakita nila, they are naked in the sight of God. Pero, from curse, nagkaroon ng blessing. So, despite this, God gave them a promise of redemption through their offspring. Nung manggagaling pa rin sa kanilang lahi. So, na makikita po natin yan sa Genesis 3:15. Pakisulat nyo na lang po sa inyong note yung, yung verse. Okay, para mabalikan nyo. So this sets the stage for the eventual blessing of salvation through kanino? Jesus Christ. So sa Old Testament, puro prophet lang yan, puro hula. But in the New Testament, si Jesus, ginawa na po yang katuparan. So, ang importante lang po, para tayo'y makabalik sa path of revival, kailangan po natin, ito lang, 3 bagay lang ang aking nailagay dito. Una, recognition of our need. Kailangan ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo nang may taong magsasalba sa'yo, magliligtas sa'yo.
The journey back begins with recognizing our failures and the need for revival. God sets the stage for true spiritual awakening when we understand the depths of our disobedience and its implications. Pag ikaw mismo na tao, nakita mo, napakahirap sa buhay na ito na hindi kasama si Kristo. Kaya't nanaisin mo na masasabi mo sa sarili mo, I need you, Lord. Di ba may kantangang, people need the Lord. Kaya tayo nandirito ngayon, mga kapatid, because we need God. We want to know Him more and more. Amen po ba yun? At kaya tayo nandirito dahil hindi pa tayo okay. Lahat tayo ay nangangailangan sa ating Diyos. Pangalawa, una, recognition of our need. Pangalawa, turning back to God. So katulad ng kasalanan, magkaroon tayo ng turning point. Halika, Alex, mabilis ka lang ba? Hindi ka pwede? Sino mabilis dyan? Si ano na lang? Say, bilis. Bilis. Dali. Turning point mo ito. Okay. So, kung nandito ka, diyan, dati sinusunod mo yung sa mundo, yung trend ng mundo. Pero nung tinanggap niya si Jesus, magkakaroon ng turning point sa buhay niya. Nakita niya, walang mangyayari sa akin kung ako'y makiki-conform sa pattern ng mundong ito. So, I need God para magkaroon ng makeover, ng restoration sa buhay ko, ng revival. Pero dapat magkaroon siya ng repentance. At dapat yung repentance, turning point 180 degree. Sige nga, 180 degree. Hindi ka nakapag-aral ng sa 80? Okay, 180. Itatikod. Yun. So, 180. Mula sa kaharian ng kadiliman, ng kasalanan ni Satanas, nagkaroon siya ng realization, nagkaroon siya ng turning back to God, to His original position. At si Jesus lang ang tunay na nagmamahal sa kanya. Dahil siya ang nagbigay ng buhay para siya ay magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. So, from the kingdom of sin and darkness to the kingdom of light or God. Turning point, talikod sa kasalanan. So, kung nakatalikod ka na, hindi niya na makikita kung ano may nangyayari, kundi nakafocus na lamang siya sa tumawag sa kanya, sa pumili sa kanya, para gawin ang kalooban. Amen ba yon? So, yun yung ninanais ng Panginoon. Salamat, say. Turning back to God. So, revival is rooted in repentance. Sa pagsisisi, na pagpapakumbaba. We need Jesus. And this requires us to sincerely turn away from our sins and embrace His presence again. It's an invitation to realign. Magkaroon tayo ng pagbabalik loob, pag nanais na yung dati mong gusto na wala namang nangyari. Paikot-ikot ka lang. Yung kay Jason na sharing kanina, di ba? Parang, kasi yun ang desire niya mag-abroad. Pero, ang tanong, yun ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay niya? Until such time, na Lord, I surrender na. Kasi ginawa niya na yung mga sarili niyang kagustuhan. Kaya, nung wala na, surrender na siya, Lord, sige po, kayo na pa ang kumilos. At nakita niya ang pagkilos ng Diyos. At nag-desire din po siya na wala ng pasok ang Sabado at Linggo. Amen ba? So, nagpapasalamat ako sa mga kabataan na naging acts na or somehow nag-graduate na. No? Nagkaroon sila ng desire na walang pasok ang Sabado at Linggo. At alam nyo, dahil in-honor nyo ang Diyos, pagpapalain niya kayo. More than what you desire. More than what you imagine. All you need is to have a turning back to God.
It's an invitation to realign ourselves with God's will, moving from a posture of rebellion to one of submission and obedience. Kaya pag nakatalikod ka na sa kasalanan, huwag ka nang lumingon pa. Katulad ni Lot, ano nangyari sa kanya? Naging haliging asin. So, huwag tayong bumalik na. Pinalaya ka na ng Panginoon, kumilos ka na ng may kalayaan na gawin ang kalooban niya. Amen? And number 3, experiencing His blessings. When you recognize your need and turning back to God, you will experience His blessings. God does not just want us to repent, He desires to bless us abundantly. Living in accordance with His word invites an outpouring of blessings that fills our lives with hope, joy, and peace. Ang peace po, hindi yung tahimik, kundi ang kapayapaan kahit na nasa kalagitnaan ka ng matinding unos, ng bagyo ng buhay, ng problema, still magkakaroon ka ng calm sa puso mo. Kasi ang Diyos lang, si Jesus lang ang po pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Not in this world. Kaya kung hinahanap mo sa mundo yan, you cannot see the peace, the joy, even the hope. Only when you turn your back to Jesus, the only hope, the joy that gives you, at yung kapayapaan. Amen po ba? And nakita na natin yung path to revival. Now, number 3, the power of God's face turned toward us. Ito po yung maganda. No? So, tapos na tayo dyan. Salamat, nakahabol ang ating... So, number 3, the power of God's face turned towards us. So, kanina tayo tumalikod sa kasalanan. From curse, nagkaroon tayo ng pagpapala. Kasi si Jesus naranasan natin bilang ating tagapagligtas. And this time, the power of God's face, kung papaano naman si Jesus, ang ating Diyos, ay tiningnan tayo. Dahil si Jesus na ang nakikita niya sa atin. So, in contrast to the curse associated with God, whose face is turned against us, God promises restoration when we draw near to Him. So, nung lumapit si Say kanina, no, nakita niya na walang magagawa ang mundo sa akin para ako baguhin. Even yourself cannot change you. Only Jesus can. Kaya nung nagbalik loob siya sa Panginoon, humarap siya sa Panginoon, at Lord, I surrender everything to you. Ikaw na po ang kumilos sa aking buhay. Not my dreams, your plan ang maganap sa akin. So, ano nangyari? When God faced towards us, when His face shines upon us, we receive strength, victory, and unrenewed spirit. Yun po ang ating mararanasan kapag ang Diyos ay tiningnan tayo ng mukhaan. Amen? So the promise of revival aligned with obedience. Hindi po pwedeng mawala yung pagsunod natin na dire-diretso. Yung pagdedesisyon natin na gawin yung nais na, hindi yung nais mo. So minsan kasi tayong mga tao, nagmamaalam-alaman. May konting alam, akala mo, mas magaling pa sa expert. Tama ba yon? Katulad sa doktor. No? Pumunta na nga sa doktor dahil hindi na kaya. Parang may TB na hirap sa paghinga. Binigyan na reseta ng doktor. Hindi naman siguro magaling to kasi uminom siya ng isang beses, akala niya, magaling na siya. So, gagawa ng sariling kaparaanan. Lalong lumala. So, minsan, nagmamaalam-alaman tayo. Ganon din tayo sa buhay Kristiyano.
Kapag meron binigay sa atin na kaalaman ng Lord, parang akala mo kung sino ka na. Nagmamayabang. Pero ang gusto ng Panginoon, total dependency sa Kanya. Every minute, every time na gagawa ka ng plano, ng desisyon, Lord, ito nga po ba yung nais mo sa akin? So dapat ganun ang ating ninanais. Yun ang ating dinidesire. That we align ourselves in obedience, with obedience to Him. At pag nangyari po yun, mga kapatid, it brings not only blessings to our lives, but also to those around us. Hindi lang ikaw mapapagpala, pati yung mga tao sa iyong paligid. Amen ba? So, imagine mo na lang kung ikaw ay dating batugan, magiging masipag ka, dahil nahihiya ka naman, nung nagkakaroon ka ng initiative, na teka muna, bakit si cell leader lagi ang naglalagay sa amin ng upuan? Bakit si cell leader lagi ang nagbibigay ng pagkain sa amin? Why not na magbigay naman ako? May kapasidad naman. Amen ba? Ikaw din naman baka mas malakas ka pa nga kumain kaysa doon sa nagdadala ng pagkain. Diba? So why not magkaroon ng isipan na maging source ka ng pagpapala sa iba? At alam nyo, pag pinagpala kayo, dahil nga sumusunod na kayo, darating talaga yung times na sobra-sobra na sa kamay nyo ang pagpapala. And you need to share it. Kasi, tandaan nyo, hindi kayo mapapagpala kung halimbawa, whatever measure So kung halimbawa, tabo lang ang gusto nyo, hanggang tabo lang yung bibigay sa inyo ng Panginoon. Pero kung nakaready kayo sa drum, di ang dami. Amen ba? Taasan natin yung ating pag-iisip. Hindi yung pag-iisip na meron tayo ngayon. Kasi yan ang nilalagay sa atin ng kalaban limitasyon. Pero kapag na kay Kristo ka na, kakompletohan. Satisfaction ang ino-offer niya sa bawat isa sa atin. Amen ba yon? So, kailangan makita natin to na napagpapalain ka ng Panginoon once na sumunod ka. Kaya maging ready ka naman to bless others. Amen po ba? So tama na yung pagpapahirap sa ating cell leader. Sa ating mga nanay at tatay, nagtatrabaho ka na, magbigay ka naman. Palasap mo naman sa mga magulang mo na makakain sila sa 5-star hotel. Hindi po hindi po yun ka-OA yan. Kasi we deserve the best. Amen ba? Pag in-name nyo inunan nyo yung pangangailangan, ito yung nakita ko sa buhay ko. Na kapag inuna mo yung pangangailangan ng iba, ang Diyos ang bahala sa pangangailangan mo. More than what you desire, ipagkakaloob ng Diyos. Kapag hindi ka na naging makasarili. Hindi ka na nakafocus sa sarili mo, sa kung sino ka, kundi kung sino ang meron ka. At yun ang ating Diyos. Kasi sa Diyos, dahil siya ang may-ari ng langit at lupa, hindi ka magkukulang. At best lagi ang nais na ibigay sa atin ng Panginoon. That is our God. Amen ba yun? So, kaya pag ang Diyos ang nagpakita sa atin ng kanyang mukha, we will live in blessing. Living as a blessing. The transformation doesn't end with us. As God revives our lives, we become vessels of His love and blessings to others. Our experience of His grace equips us to reach out and share the hope we've found. Amen ba yun? Kaya mga kapatid, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagpapala na ninanais niya na maranasan mo at ng iyong pamilya at ng mga tao sa iyong paligid. Amen po ba? Sige, yung makikita natin dito, kung babasahin niyo po yung Leviticus 26, nandyan, yung binasa po natin na yan, from 14 to 20, puro po yan? Puro consequences ng hindi pagsunod. No? Disobedience.
Pero sa Leviticus 26:3-13, so makikita natin dyan yung pagsunod naman. Kaya kung babasahin niyo po yung verse, buong chapter ng Leviticus 26, makikita niyong maliwanag. Ayan po, ginawa ko na po sa inyo, no? Ni-research na natin yan. So, makita niyo, consequences of obedience. Basahin niyo nga. Pero consequences naman ng disobedience. Curses instead of blessings. So kanina, blessings and abundance kapag ka sumunod ka sa Diyos. Pero kapag hindi ka sumunod, curses instead of blessings. Yan po ang maliwanag, mga kapatid. Hindi ka lang po nawawalan, kundi lahat ng dapat na sa'yo ay hindi mo mararanasan. Number 2, peace and safety. Okay. Pero kapag ka ikaw ay nag-disobey, disease and defeat. So number 3, victory over enemies. pag ikaw ay sumunod. Pag hindi ka sumunod, frightening enemies. So, ikaw ang bubulihin. Amen? Ng mga tao sa paligid mo, ikaw ang tatakutin. Well, in fact, inalis na ng Diyos sa atin yung mga takot. Napag-aralan na natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Matakot ka sa ating Diyos, hindi sa tao sa paligid mo. Amen ba yon? God's presence and favor when you obey. And when you disobey, destruction of crops. So, imagine niyo, kahit na nagtanim ka, nagpakapagal ka, aanihin mo na lang bukas, biglang dumating ang malakas na bagyo. Yung aanihin mo, nasalanta. Pera na, naging bato pa. So parang ito yung buslo na butas ang pinaglalagyan kapag hindi ka nagpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. And number 5, fulfillment of the covenant kapag ikaw ay nagpatuloy na sumunod. And when you disobey, the consequences is separation from separation again from God. Kaya alam nyo, magiging paulit-ulit lang po yung cycle natin. Kaya mararanasan mo na sana yung kapangyarihan niya, yung pagpapala niya. Dahil hindi ka na naman sumunod, back to zero ka na naman. Hindi mo na naman mararanasan yung presensya ng Diyos. That's the reality of life. Kaya kung ikaw, paikot-ikot yung desisyon mo, unstable ang pananampalataya mo sa Diyos, ngayon magtitiwala ka, bukas hindi. Kaya ang buhay mo, sa halip na papunta sa abundant life na ninanais at plano ng Diyos sa buhay mo, nawawala. Nagiging sumpa ang pagpapala. Amen po ba yun? Amen. And katulad po, example natin dito, yung exiles, yung Israel, yung bansang pinili ng Panginoon sa Jeremiah 29:10-14. Jeremiah 29:10-14, wala na po dyan. So, ano yung naging curse nito? Because of their disobedience, the Israelites were exiled to Babylon. So, nakulong sila, naging alipin sila, no? Doon sa Babylon. Pero, nung sila ay humingi ng tawad sa Panginoon, nagkaroon ng turning point, nagkaroon ng pagpapala. God promised that after 70 years, tagal no? After 70 years, He would gather them back, give them hope and a future, and restore them again. So, nasa Jeremiah 29:11 po yun. So, sa New Testament naman, kay Saul. Sino si Saul? Siya po yung, ano yung naging kasalanan niya, yung curse niya? Saul was a persecutor of Christians. So akala niya, ito yung makakabuti sa kanya. Kaya lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, gusto niyang ipabilanggo. Kasi ito yung nasa sa isip niya na magiging prominent siya, makikilala siya.
Kaya ano ginagawa niya? Lahat ng mga Kristiyano, pine-persecute niya and actively working against the church. So, nanggugulo siya. Pero, nung na-encounter niya ang ating Panginoon sa Road of Damascus, nagkaroon, yung curse na yon, nagkaroon ng blessing. After an encounter with Jesus, from Saul, he became Paul. Si Pablo na siya, from Saulo. And one of the greatest apostles ng ating Panginoong Jesus. At siya po ay nag-spread ng gospel and establishing many churches for the Lord. Nasa Acts 9:15 to 16 po iyan. Kaya alam nyo, makikita natin kapatid, when you obey the Lord, blessings will follow you. Sa umpisa, hinahabol mo pa, hinahanap mo pa. Pero pag nasanay ka na, lagi ka na, naging focus mo na ang sumunod sa Panginoon, ang sumunod, at hindi ka nakakaliwa, kakanan, ano mangyayari sa'yo? Blessings will follow you. Kahit na ayaw mo na ng pagpapala. Masarap bang problema yon? Lord, tama na, dami ko na yan eh. Pero maya-maya, dumarating pa rin ang pagpapala ng Diyos. Because that is our God. He is a generous God. When you obey completely and consistently and faithfully until the end, you will experience His manifold blessings. Amen po ba? And kung babasahin niyo po yung buong Leviticus, nakakaano pala siya, no? Yung Leviticus 26, parang sabi ko, kasi nakaano lang sa atin, yun lang 14 to 20. Pero pag binasa mo siya, katulad na rin siya halos ng Deuteronomy 28. Di ba? Ma-amaze ka? Yung Deuteronomy 28, nandyan po yung obedience and disobedience, nandyan yung mga pagpapala. At mapapansin nyo na mas marami pong, mas maraming curses kapag nag-disobey ka kaysa sa sumunod ka. Kaya, the choice is yours, brother, sister. Binigay na sa inyo ng Panginoon ang ninanais niya. It's up to you kung nais mo siyang ma-experience. At tandaan nyo, kapag ang nagpala ang Panginoon, hindi lang yang salapi, kalakasan din yan. Yung kasakitan mo, kasama na rin yan na napagtagumpayan ng Panginoon dun sa krus. Amen ba? Kaya in Leviticus 26, mapapansin niyo po yan, the covenant relationship between God and Israel. Makikita natin dyan yung detalye ng pagpapala for obedience, the blessings for obedience, and the consequences for disobedience. So, ang makita dapat ng bawat isa sa atin, the principles behind this chapter, Leviticus 26, can be relevant and applied beyond ancient Israel. Baka isipin nyo, sa Old Testament lang yan. Hindi na sa ating kapanahunan. Tandaan nyo, Jesus is the same yesterday and forever. And His Word at ang Diyos ay iisa. Kaya hindi po nababago yung nais na nasabihin sa atin ng Panginoon kahit nasa kapanahunan natin ngayon. The same thing pa rin po yung prinsipyo na nais ng Diyos na ibaba sa atin. So, as they reflect God's nature and the importance of obedience in a covenant relationship. Kaya lang ang tanong kapatid, meron ka na bang relasyon sa ating Diyos Ama? Sa oras na ito, kung wala ka pang tunay na pagkakilala sa Kanya, at hindi mo talaga siya pa tinatanggap bilang tagapagligtas mo at Panginoon ng iyong buhay, this is your day. This is the time to acknowledge your nothingness, recognizing na Panginoon, kahit na anong gawin ko dito sa mundong ito,
kahit na anong pagpapagal, kahit na anong pagiging mabuti ko, ay ito'y maruming basahan lang sa harapan mo. All I need is Jesus to be my Savior. Kaya't habang ang bawat isa ay nakapikit sa oras na ito, siyasatin mo kapatid ang iyong sarili. Sa oras na ito, kung nais mong tanggapin ang Diyos, si Jesus na nagmamahal sa iyo ng lubusan, na sa lahat ng mga pagkakataon sa buhay mo, siya ang naggagawa ng kaparaanan para muli kanyang maabot. Decide now. At kung ninanais mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas ng iyong buhay sa oras na ito, upang mawala sa iyo ang sumpa na gawa ng kalaban at ng kasalanan, at maranasan mo ang pagpapala na ninanais ng Panginoon, sumunod ka sa maiksing panalangin ito ng pagtanggap. Panginoong Jesus, buka mo ang iyong bibig, kahit na nasa online, ibuka mo ang iyong bibig. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. At sa oras na ito, nais ko po, pinananampalatayanan ko po ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Nais ko pong pumasok sa malalim na relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa akin sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Kaya't sa oras na ito, you receive the covenant relationship with God. And from the kingdom of darkness to the kingdom of light, then from curse, turning curse to blessings through the revival of our Lord Jesus. Amen? So, to my conclusion, mag-ready na po yung ating kanta, CMA. So, church, the message from Leviticus 26 serves as a call to each of us today. It leads us to examine our hearts and lives, asking ourselves, tanungin mo ang iyong sarili, if we are living under the burden of disobedience or the freedom of His blessings. Turning away from curses and toward blessings. True revival is an act of grace and faith from our Lord Jesus Christ. So, as we contemplate our own lives, may we respond to God's call today, embracing a journey of repentance that leads to revival. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa nyo pa, na baka mamaya pagbalik nyo na naman sa tahanan, o baka nga nandito, no? I don't know kung may naglalaro di sa inyo ngayon, habang dapat nakikinig kayo. Sad to say, there is a curse instead of blessing. But God loves you so much that He gave His only begotten Son to the world, for the world. Kaya nga, anuman ang ginagawa nating kasalanan, ang Diyos patuloy pa rin naggagawa ng way to revive us, to restore us once again. Amen po ba yun? So, yan po ang ninanais ng Panginoon. So let us seek the face of God so that we may experience the fullness of His blessings, transforming our lives and the world around us. So, hindi ka lang po nandiyan para maligtas,
kundi maging daluyan ng kaligtasan para sa iba.